give and take. Kung kaya namin ibigay sa ganung presyo, ibibigay din naman namin. Kung hindi naman kaya, pasensya kasi syempre na may puhunan kami. Ay binabayaran din. Ayun, gera. Talagang apektado talaga tayo. Ang pinakagrabe ay yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung tinatawag na inflation rate. Merong direktang impact yun dun sa transportation cost at syempre dun sa presyo ng mga basic commodities sa Pilipinas. Kasi para mag-deliver halimbawa ng mga agricultural goods, mga gulay, etc. ay kailangan mong i-transport yun. At yung gasolina at diesel especially ay kailangan ng mga truck, ng mga jeep. Dati ang nahatid namin, maabot kami ng 700 kilos o isang tonelada. Eh ngayon, nahatid lang namin siguro mga 300, 400 na lang. Malaking nawala. Kasi nagtipid yung mga mamimili rin. Parang oversupply na nga, tapos dahil dun pa sa gas tumaas, syempre hindi na lalabas. Magne-negative na yung ng gulay. Kung meron kang 1 peso or sabihin na natin 100 pesos, noong 2018, ang katumbas na lang ng goods and services na nabibili niya ay nasa 75 pesos na lang ngayong 2026. Wala din kayong magagawa kung ganun yung nangyari. Kasi hindi naman lagi mabenta. Sa government naman talagang pinakauna dapat dapat talaga good management. Dapat alalahanin natin saan kukunin itong pera para sa ayuda at financial services at iba pang mga tulong kung hindi dahil doon sa mga taxes na kailangan nating kolektahin. So siguro panahon din ngayon para itulak yung renewable energy. Kailangan nating mag-pivot away from fossil fuels papunta sa renewable energy sources. Dating naman sa fuel, kaya naman nila yan solusyonan kung talagang gugustuhin nila.